Amen. Praise God. Napaka-kapalad po tayo sa biyaya ng Diyos. Nakapag-bautis po tayo ng 9 nung Lunes. Ang bautismo at saka itong Lord's Supper, yan ang inuutos ng Diyos. Dalawang ordinansa sa Christianism. Ngayon sabi ko yun, nung bautismo daw sila parang may humibo sa puso niya. Alam niyo po, kung talaga alam natin yung meaning ng ginagawa natin, talagang ang Panginoon na sasalita sa atin. Tulad ng Lord's Supper, pagka naunawaan natin Lord's Supper, every time. Although yung baptism once lang po yan eh. Okay? So, yun po, na ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Hindi nakakaligtas siya, pero utos din ng Panginoon. Utos ng Panginoon na makakalaga. Yung bautismo po, yun is nagpipicture na ikaw ay kasama ni Jesus Christ na namatay. Diba? Nalubog ka, si Jesus Christ din ay living, tapos ikaw ay muli na buhay. Kasi hindi ka naman forever doon sa ilalim ng tubig. Ikaw ay inanak din after, sabi nga ng ating speaker, 17 minutes pa. Actually, in the seconds lang. So, ibig sabihin niya, ikaw ay muling na buhay. So, sila po pala ay nag-uusap-usap. Malagay ko, yun nga po ay pare-pareha sa kanilang damdamin. So, yun, nag-represent na si Kuya Ramon kung ano yung feelings ng mga kapatid. Pero next Sunday, meron po kayong opportunity. Kung gusto nyo, wala namang kung pilitan yan. Sa Bible po, meron isang kwento rito. Actually, true to life po ito. Ito parable. Ito ay nangyari. Si Jesus Christ, habang siya ay nagpapagaling, bumubuhay siya ng mga patay, ang mga tao ay lahat napagaling niya lumalapit sa Kanya. Ngayon, habang naglalakad sila, itong centurion, ito ay sa Capernaum ito eh. Hindi one of these days, itatagal din ko yung mga kasama sa kanyang message. By the way, yung mga sa Sermon Sunday yata, tama next Sunday, ikaw ang speaker. So dito lang ako mag-focus lang dito kay centurion. Ang centurion po ito yung Romano ito hindi siya Hudyo. Si Jesus Christ at that time ay sa Israel siya nag-minister. Siya ay 3 years na at that time. Siya po ay nagpapagaling tapos sinalubong siya. Actually, hindi lang siya sinalubong ng centurion. Ang centurion po ito ay mataas na opisyalis ng Romano. Ang ibig sabihin ng centurion from the word century. Centurion, centuro. Ano yung centurion? 100. So, meron siya po ay official ng army na may hawak siyang 100 na sundalo. Actually, 80 to 100 na sundalo. So, somebody siya, somebody. Siya po ay mahalagang tao. Ngayon, meron siyang paboritong servant. Ewan ko, baka sundalo o kaya utusan na nagkasakit. Kaya ang ginawa niya, habang naglalakad si Jesus Christ, inutusan niya yung kanyang mga kapitbahay siguro, mga kapitbahay. Isa tingnan natin sa Lucas 7, verse 2. Actually, hanggang Lucas 7, hanggang 1 to 10 lang naman po ito. Okay? Ang topic po natin ngayon ay pagkakilala kay Jesus Christ ay nagdudulot ng tamang pagkakilala sa ating sarili. Nag-guess mo ba? Tamang pagkakilala sa ating Panginoon Kristo nagbubunga ng tama na pagkakilala sa ating sarili. Therefore, kung hindi mo kilala ang Panginoon Kristo, ang pagkakilala mo sa iyong sarili ay malabo, inaccurate, worldly, hindi totoo. Pero pagka nakilala mo si Jesus Christ, makikilala mo rin kung sino ka talaga na tama. Sabi nga lang sabi ko yun, hindi kung ano yung pangunawa mo sa buhay, kundi pangunawa ng Diyos sa katotohanan. Okay? So yung po sa Capernaum po, nakapunta namin sa Israel, yung po isang parte ng North. Kaya dito, malapit-lapit dyan sa dagat, sa Mediterranean Sea. Ngayon, habang naglalakad si Jesus Christ, ang alipin ng isang centurion na minamahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. So, ano siya? 50-50 ang kanyang alipin. Minamahal niya. Kaya, so maganda ang kanyang attitude.
boss siya na mayroong pagmamahal sa kanyang mga alipin. Sabihin natin ngayon at this point of time, empleyado. At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, yun ang maganda. Si Jesus Christ, prior to this encounter, marami nang ginawa. Bumuhay siya ng patay, ng mga ketong na ayos na niya, maraming mga sakit lahat pinapagaling niya. So nagkumalat siya. Kumalat. Kahit na wala akong Facebook at that time. Kumalat. Eka nga nila, ang balita ay may tenga, ay pakpak. Pakpak. So, ibig sabihin ay lilipad dyan, kakalat dyan. Pero actually, sabi ni Jesus Christ, huwag niya ipagsabi. Diba? Talagang pinocontain mo na niya, pero yung mata mo, hindi, nagsasabi pa rin ka na. Tulad ng bulang na pinagaling niya. Ngayon, sabi ng Bible, at nang marinig niya ang tungkol kay Jesus. So, alam niya, kilala niya si Jesus Christ. Pero pag nakilala kay Jesus Christ, ay yung lamang nababalitaan niya, hindi pa biblical, hindi theological, kundi reality, experience siya. Okay? Baka konti pa lang ngayon pagkakilala kay Jesus Christ, pero enough na yun na siya magkaroon ng pananampalataya. Manalangin mo na po tayo. Panginoon Diyos, bigyan niyo kami ng wisdom, understanding today, revelation of our Lord Jesus Christ, so that we may know also ourselves. This I pray in Jesus' name. Amen. At ang marinig niya ang tungkol kay Jesus ay pinaparapon niya ang kanyang matatandang matatanda sa mga Hudyo. Sa English, yung mga elders of the Jew. So, kapitbahay nila, siya'y hindi Hudyo. Siya'y nanunungkulan bilang Romano. At andun ang assignment niya ay sa Israel. Meron siyang 100 na soldado. Okay? At at that time kasi, ang nag-aari sa buong mundo ay ang mga Romano. Ngayon, inutusan ito mga matatanda sa Israelita, mga Hudyo. Ang inutusan niya, sabi niya, may pamahig ninyo sa aking sa kay Jesus na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. Okay, may yung problema. Yung minamahal niyang alipin, may sakit, malapit ng mamatay. So nagputos siya, tututusan niya mga Hudyo, mga elders. Sabi niya, pakisabi kay Jesus Christ na pagalingin niya yung aking alipin. Next is verse 4. At nang magsilating sila kay Jesus. So pumunta yung mga Hudyong kaibigan niya, mga matatanda, ipinamanig nila mapilit sa kanya. Sa English, maganda po eh. And when they came to Jesus, they besought Him instantly. Kaya sabi, pinag-usapan nila siya, saying, He was worthy for whom He should do this. Sabi niya, karapat dapat itong centurion. Panginoon Jesus, Panginoon, sabi nila, pagalingin niyo po ang alipin ng centurion sapagkat siya'y karapat-dapat. Okay? Ang kanilang inanahan ay yung centurion. Dapat lamang, deserve niya na sagutin niyo ang kanyang request sapagkat siya'y karapat-dapat. Bakit siya karapat-dapat? Sapagkat iniibig niya ang ating bansa. Kahit hindi sa Israelita, minamahal niya tayo dito. Pangalawa, ipinagtayo niya tayo ng ating sinagoga, mga chapel ng mga Hudyo yun eh. So kung babasahin ito, actually si Jesus Christ at Jesus ay sumama sa kanila. Kung babasahin ito, yun ang qualification para sagutin ng Panginoon ang iyong mga dalangin. Tila. Pero mamaya malalaman natin kung ano ba talaga yung qualification. Ikaw ba kinakailangan, ikaw ay mabait tulad nitong centurion na to? Mabait siya sa kanyang empleyado, walang masama dyan. Minamahal niya ang bansang Israel. Dapat tayo po, mahal natin ang bansang Israel. Pinapanalangin ko po yan, always. Manalangin natin ang bansang Israel, lalo na ngayon. Tapos, siya ay nagpapatayo ng sinagoga. Ito kaya ang qualification. Bakit siya sinagot ng Panginoon? Basahin natin, malalaman natin. At si Jesus ay sumama sa kanila. Alam siya ay di na lubang malayo sa bahay. Kasi pupunta na si Jesus Christ sa bahay. Yung papagalingin na niya yung kanyang alipin. Nagsugo ng pangalawang team. Yung unang team, mga Hudyo, pinapuntang una, sabi ng mga Hudyo nito, Panginoon, karapat-dapat po itong centurion na to. Mabalik po ito. Mahal niya tayo. Basta Israel, mahal niya. Nagpapagawa naman simbahan. Pagdating niyo po is worthy.
nung pupunta na si Jesus Christ, nag-comply si Jesus Christ, nung malapit na sa bahay, nagsuko muli ang centurion. Ang sabi, nagsuko sa kanya ang centurion ng mga kaibigan. Ito, mga kaibigan naman. Kanina, mga kapitbahay lang ng mga Hudyo. Ngayon, talagang kaibigan na. Ang sabi, magsabi sa kanya, Panginoon, huwag ka nang maging maligalig. Sapagat di ako, yung parang sumulat ang centurion ito. Malapit na si Jesus Christ, andyan sa gate. Salubungin niyo, bigyan niyo lumapit na sa message sa kanya. Makakasunulat niyan, o kaya memorize niyo, pagka nakita niyo Jesus Christ, sabihin niyo sa kanya. Ito sabi ng centurion sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan. Panginoon, huwag ka nang maligalig, sapagat di ako karapat-dapat. Kanina, sabi ng mga Hudyo kaibigan niya, ang mga Hudyo inutusan niya, siya'y karapat-dapat. Pero yung talagang laman ng puso ng centurion, hindi siya karapat-dapat. Ano ang totoo dyan? Ang totoo dyan, yung sinasabi ng centurion. Yung lamang pananaw ng mga Hudyo kay centurion sa pag nagpapagawa siya ng mga simbahan, minamahal niya ang Israel, kaya karapat-dapat siya. Karapat-dapat siya na i-bless ng Panginoon. Pero yung puso naman ng mismong nagre-request ng centurion, ang sabi niya, huwag na po kayo pumunta sa bahay ko, hindi ka man ako karapat-dapat na kayo pumunta sa aking bahay. Maganda na po. Panginoon, huwag ka nang maligalig, sapagat hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan. Ang ganda, no? Hindi niya sinabi, Panginoon, huwag ka papasok dito, centurion ako, hindi ka karapat-dapat. Hindi. Meron siya pagkakilala sa Panginoon. Panginoon, centurion mo na ako. General naman ako. Pero huwag ka pupunta sa bahay ko, hindi ako karapat-dapat. Sa harapan mo, wala akong claim na ako'y lapitan mo rin. Ngayon, sabi niya, sabihin mo na lang ang salita. Dahil dito'y hindi ko inakala ko'y karapat-dapat na namang pumarya sa iyo. Dapat sabihin mo ang salita at gagaling na aking nalipin. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat eh. So yung pagkaunawa niya sa ating Panginoon Kristo ay tama. Hindi ko alam kung kilala na niya siya na si Jesus Christ is God. Pero alam niya, si Jesus Christ ay hindi lang ordinaryong tao. Hindi lang siya ordinaryong Hudyo. Dahil sa ginagawa ng ating Panginoon Kristo, kaya nasabi ng general na to, hindi po ako karapat-dapat sa inyo. Pero alam ko, sa ginagawa ninyo, Panginoon, sabihin mo na ng salita ng salita, gumaling ka. Panginoon, hindi ka kinakailangan pumunta pa rito. At gagaling ang aking nalipin. Amen? Ito yung accurate na kaya sabi ko sa inyo, pagka meron tayo tamang pagkakilala sa ating Panginoon Kristo, magkakaroon tayo ng tamang pagkakilala sa ating sarili. Pagka nakikita natin ang greatness at ang kataasan ng Panginoon, makikita naman natin ang ating kababaan. Pagka wala tayong pagkakilala sa ating Diyos, tinatanggap lahat natin ang bumubola sa ating sarili at binobola pa natin ang ating sarili. Hindi tayo umaapak sa katotohanan. Yan ang ginagawa ng sanlibutan. Ang sanlibutan, they do not know Jesus Christ. They reject the world rejects Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, siya'y naparito sa kanyang sarili. Subalit ang kanyang sarili, hindi siya tinanggap. Therefore, wala silang understanding, wala silang information, tamang informasyon kung sino si Jesus Christ. Kaya ginagawa ng maraming tao ngayon, bubulahan na lang. Huwag mo siya sabihin yan, masisira ang iyong self-image. Sabihin mo, magaling ka, mahusay ka. Lahi kaya ka ng mga Manansala, lahi kaya ka ng mga Levi, lahi kaya ka ng mga Fernandez, lahi kaya ka ng mga Trinidad. Amen? So yun na lamang ang kanilang informasyon. Pero hindi nila alam kung ano sila sa harapan ng Diyos. Pero pagka tayo po nagkaroon ng kulay na pagkakala sa Panginoon Kristo, iiwanan natin lahat yan. Sa kapagkatahan mo yan ay of Adam. Ito po lahat kay Adam lang yan. Amen? Lahat kay Adam lang yan.
Bigyan mo lang sa example. Pagka nakilala mo si Jesus Christ, sabi pa sa'yo magkakaroon ng tulong pagkakilala sa sarili. Isa sa balikan natin sa Lucas 5. Sinisiris ko po kasi ngayon Lucas eh. Sinisiris ko rin ang Lucas for pangilang beses na. 5 verse 20. Si Peter naman. 4. So sila Pedro rito, nung tawag ni Jesus Christ, na mangingisda sila Pedro eh. Magdawag kasi nangingisda, walang mahuli. Tapos sabi sa verse 4 ng Panginoon, verse 4 isa, verse 4 lang. 5 verse 4. Tapos sabi niya, at pagtigil niya, ng pagsasalita, sinabi niya kay Simon, si Pedro po yan, pumarong ka sa laot at iulog mo ang iyong mga lambat upang mamalakaya. Sumagot si Pedro sa Simon, sinabi ko, buong magdamagdag po kami, nagsisipagan. Si Pedro, magaling na fisherman yan, tapos magdamag pa, masipag. Wala kami nahuli. Natapat sa inyong salita, ay ihulog ko ang lambat. Ay ba, salita. Tulad kanina ni Centurion, Panginoon, hindi mo lang kinakailangan hawakan yung bata, yung alipin ko. Hindi mo kinakailangan makita yung alipin ko. Hindi ka kinakailangan pumunod sa pati ko. Hindi nga po ako karapat-dapat. Pero pagka sinabi mo yung salita, pag sinabi mo lang ang salita, gagaling natin ang alipin, gagaling siya. Yung po pala ng palataya. Tapos si Pedro sabi niya, Panginoon, dahil yung sinalita, dahil sa iyong salita, dahil sa iyong sinabi, iulog ko nga ang lambat. At nang magawa ito, nakahuli siya ng lubang maraming isda. At nagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. Good news po ba yan? Tama po takmanin na masira yung mga lambat natin pag ganyan lang masira. Pero pag sumira ng lambat natin, magnanakaw, delikado. Pero pag yung mga lambat ay nasisira na sa napupuno, di ba? Napakaganda yan. Amen? Dahil sa salita ng Panginoon. Verse, tingnan natin ngayon. So, unti-unti nagpapakilala si Jesus Christ kay Pedro. Tingnan natin kung anong reaction ni Pedro. Isa sa verse, tingnan natin, no? Sa verse 8. Yan, 5:8. Tingnan natin. The more we know Jesus Christ, ito, konti pa lang ang pagkakilala ni Pedro kay Jesus Christ. Dapat nang makita ni Simon Pedro ay nagpatirapak sa tuhod ni Jesus Christ. When nagkakaroon tayo ng revelasyon sa Panginoon Jesus sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus, wala tayong magagawa kundi magpatirapak. Kayo po ba yung nagpatirapak na sa Panginoon Jesus? Hindi ka magpapatirapak sa Panginoon Jesus, hindi mo siya kilala. Wala kang pakil, sabi nga. No pakils ka, wala kang pakilala. Pero pagka nagpakilala sa Diyos, ang Panginoon Jesus, ang panalangin ko sa DDC, bawat isa sa atin dito, magkaroon siya ng revelasyon personal ng Diyos. Magpakilala siya ang Panginoong Jesus ng personal. Kung hindi pa siya kilala, bilang Panginoon ng tagapagligtas niyang buhay, kilalanin mo siya. Siya lamang ang tagapagligtas mo. Mahal ka niya, namatay siya para sa iyo, inilibing at muling ng buhay, tanggapin mo siya. Mahal ka niya. Amen? Sabi niya dito, nagpatira pa sa tuhod ni Jesus at nagsabi, lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan. O Panginoon. Amen? Ganon din ang sabi ni Pedro, ni Pablo. Romans 8 isa. Romans 8, verse 14. Mati, di ba? Romans 7, verse 7. Romans 7, verse 14. Yung ating talata dyan, di ba? Sabi, sapagkat nalalaman natin ang kautos sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Yun na kayo. Makalaman kayo. Kaya huwag po kayo magtaka kung may mga tao, kahit na Kristiyano na makalaman, talagang natural lang sa kanya yan. Ang hindi natural ay mga tao spiritual. Pero bilang Kristiyano, yun ang magiging natural natin, yung magiging normal natin, kailangan spiritual na tayo. Pero kahit na saan ka pumunta, kaya sino tingnan mo sa mundo ito, mabait, hindi mabait, disente, hindi disente, may pinag-arano, walang pinag-arano natin, ay makalaman. Sabat natin ay kay Adan, ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Verse 18 isa. 18. Yan. Verse 18. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, si Pablo na po yan, no? Sa mga tuwid
hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Amen? Pagka nakikita mo si Jesus Christ, nakikilala mo ang Panginoon, wala kang pwedeng pagmalaki. Wala kang pwedeng pagmalaki. Kaya sabi nung ating binasa kanina, sabi niya sa verse, di siya sa list chapter 7 ng Luke, verse 7, sabi niya, verse 6, I am not worthy that thou shouldest enter under my roof. Hindi po ako karapat-dapat na kayo ay pumasok sa aking bahay. Wherefore, sabi niya sa verse 7, dahil dito'y hindi ko inakala ko'y karapat-dapat na lamang pumarihan sa iyo, kaya na nagpapadala siyang tao, na dapat sabihin mo ang salita, Panginoon, at gagaling ng aking alipin. Tingnan natin ngayon kung ano yung tama. Verse 8. Sapagkat ang huli naman ay tao nasa ilalim ng kapamalahan, may nasasakupan akong mga kawal, at sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya lumayakon, at sa isa, halika, at siya lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at ang kanyang ginagawa, ibig sabihin, siya merong sandaang tauhan, pag sinabi niya, gagawin. Meron siya authority. Tama po ba? May authority. Ngayon, yung authority niya, merong mas mataas na authority. Ang authority ni Jesus Christ. Kaya nasabi niya, kahit na ako'y centurion, pag sinabi ko sa tao ko, gagawin na yan. Pero, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat man lang na pumunta ka sa akin. Kaya, Panginoon, kung ako'y nakapagsasabi sa aking mga alipin at ginagawa nila, Panginoon, sabihin nila ang salita. Nagagaling na aking alipin, gagaling siya. Meron po tayo ganun pananampalataya sa authority ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, final po yan. Tingnan natin ito. At nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay nagtakas siya sa kanya. At lumingon at sinabi sa karamihan na nagsusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumbong ng ganito kalaking pananampalataya, hindi kahit sa Israel man. So therefore, saan na impress ang Panginoon? Dahil ba si centurion ay nagpapagawa ng mga simbahan? Dahil ba ang centurion ay mahal niya ang Israel? Mabuti po yan. Dahil ba yung centurion ay mabay sa kanyang alipin? Hindi. Sabi nga niya, hindi ako karapat-dapat. Namangha ang Panginoon Kristo sa kanya sapagkat kilala siya ng tao ito. Sabi, mamamangha ang Panginoon Jesus. Imagine mo, ang Diyos mamamangha. Di mo ba, dapat wala nang, hindi na magugulat ang Diyos, alam na lahat eh. Pero natutuwa ang Diyos, namamangha ang Diyos, kung sa napapawaw, wow. Pagkakilala mo siya. Hindi kinakailangan kilalanin mo siya ng buong-buo, hindi mo mabagawa yan. It will take eternity to know Him that much. Pero yung pagkakilala mo lang sa Kanya, ano pagkakilala kayo sa centurion? Panginoon, powerful ka po eh. Ako, powerful din, pero mas powerful ka. Kasi ako po, meron akong sinasakuha isang tao, pag-intusan mo yan. Naguhunahan yan eh. Pag saan pumunta rito, pupunta po yung susunod at susunod eh. Walang magagawa yan sa pagkakilala ng authority sa kanila. Pwede ko silang, may gagawa na ko sila lang hindi na gusto, gawang magagawa ko. Pero Panginoon, ayaw ka. Mas mataas ang iyong kapangyarihan. Hindi nga po ako karapat-dapat na lumapit sa inyo. Hindi nga po ako karapat-dapat na puntahan mo ko. Kaya Panginoon, sabihin mo lang ang salita. Sabihin mo lang. Pag sinabi mo, gagaling na aking alipin. At sabi ng Panginoon na nang marinig ni Jesus ang mga bagay nito, nagtakas siya sa kanya at lumingon at sinabi sa mga nagsusunod sa kanya sapagkat sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumbong ng ganitong kalaking, sa English, great, kalaking pananampalataya. Hindi. Kahit sa Israel man. Imagine, kahit yung mga kababayan ng Jesus Christ. Verse 10, at pagbalik sa bahay ng mga sinugo, yung mga kaibigang sinugo, ay kanilang naratnan, magaling na. Hallelujah. Amen. So,
Tapos pauwi pa lang, nasa daan pa lang yung mga nilutusan, ang Panginoon ay nagpadala na ng salita. Kahit yung Satanas, hindi pwedeng harangin yung salita. Mga kapatid niya na natin Panginoon, kilalanin mo siya. Nung makilala ng Panginoon, kahit na si David, sabi niya sa Psalms 22, ako isang uod. Di ba sa pagka sinabi ng anak mo yan, uod ako tayo. Anak mo, sabihin yan. Mahirap yan, anak. Hindi ka magiging matagumpay. Kung sasabi mo, uod ka. Sabihin mo, sambati ka. Sabihin mo, malakas ka. Sabihin mo, victorious ka. Sabihin mo, you can do it. Diba? Yung mga psychology. Sabi ni David, nahabol siya kay Saul. Tapos sabi niya, kay Saul, Hari, sabi niya, bakit mo kayo nahabol? Ako isang pulgas lamang. Pulgas. Alam mo yung pulgas? Ano makakita ng pulgas? Ang pangalan ng aso mo? Ano mo pulgas yan? Wala na. Pulgoso. Wala. Sigurado ka. Doon talaga. Pulgas lang. Ang tingin ni Haring David, si Haring David sa kanyang sarili, pulgas. Yun ay comparison lang sa pagiging authority ni Saul. Sabi Saul, sa pala nakaupo noon. Pero inahamon siya, gusto siyang patayin. Bakit ginagawa siya matayo eh, kasi gusto siyang pumatay. Bakit mapagod ka? Pulgas lang ako. Sa verse 22 ng Psalm, ako isang uod. Sinabi na dito. So, pagka nakilala natin ng Diyos, tatama yung pagkakilala natin sa sarili. Hopeless tayo. Useless tayo kung wala ang ating Panginoon. Sabi ko ba? Pero, dahil born again tayo kay Jesus Christ, sabi nga ni Pablo, I can do all things through Christ, which strengthens me. Kung na kay Christus tayo, kay Yesu Christus lamang. Magkakamuwalay na tayo kay Jesus Christ. Hindi na tayo mapapahamak, pero pagka dumiskarte tayo ng sariling diskarte natin, gawin mo niya sa iyong sarili. O ikaw na ugod. O ikaw na pulgas. Anong magagawa na sa pulgas? Siguro sa maraming tao, tulad ng centurion, hindi nagalang ka. Pero sa harapan ng Diyos, pulgas pa rin tayo. Kung hindi ito kung hindi ang banal na espiritu ang bumibig sa atin. Kaya sa ating mga businesses, sa ating family, how we, paano natin nalagaan ang ating pamilya, sa ating mga ministry sa church, huwag natin kalimutan yan. I can do nothing without Christ. John 15. Apart from the Lord, I can do nothing. But through Christ, I can do all things. Sabi mo ba? Kay Jesus Christ lang, no? Hindi naman yung ibig sabihin, wala akong kwenta, wala akong kwenta. Umalis ka na dyan, wala akong dalawa. Sa forever ka nang mamatay. Hindi ganon. Aminin mo that you are nothing, pero may Jesus Christ, magagawa mo ang lahat. Amen? Yun. So tayo po bilang mga anak na Diyos, mga naglilingkod dito, ay nako, lahat po ito ay sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Huwag natin kalimutan kung saan tayo galing, para huwag ma-appreciate natin, kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng banal na Espiritu. Amen po ba? Hindi lang sa loob ng chapel, ha? Sa business, sa mga limango at money, sa lahat, sa trading, sa pagbibenta ng punos ice cream, okay? Na punos man yan o punong-puno. Kahit saan wala tayong nagagawa sa ating sarili. Amen? Lahat po yan ay kailangan natin ng Panginoon. Amen po ba? Tayo po ngayon ng langit. Pasalamat, Panginoon. Napakabuti po niyo sa amin. We need you. Tulad ng mga dakilang tao, tulad ng centurion, general na siya. Pero nung makilala niya kayo, hindi nakita niya, hindi siya kapag-dapat sa numarapan. Pero ganun po man, Panginoon Diyos, hinaan niyo siya. Kumuha kayo ng humala sa Kanya. Hindi kami karapat-dapat. Pero ganun po rin. Hinahan niyo kami. Sinamahan niyo kami. Hinalingan niyo kami. Nabubuhay kami at mabubuhay kami dahil lamang sa inyong kabutihan. Panginoon Diyos, salamat po at napapulit pagsamba ay binabalik namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.